Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him, says the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh, for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Pakitanungan po yung katabi ninyo, kumain ka na ba? Kumain na ba? Sino hindi pa nakapag-breakfast, taas ang kamay, hindi pa nag-aalmusal? Yan. Yun lang, naitanong ko lang naman po. No? Kain ho kayo pagtapos sa misa. Ha? Kasi tama yan, kasi meron tayong tinatawag na Eucharistic fasting. No? Dapat 1 hour, no? An hour before the Mass, hindi muna tayo kakain. Siguro sabi nyo, nabuking patuloy ako. Kumain na ako, hindi ako nakapagtaas ng kamay. Bakit ho yan ang aking tanong? You know, I remember, aking nabasa ho, there is this presidential proclamation number 326. Kala mo naman, tali-talino ko na naman, nabasa ko lang. No? Number 326, proclaiming that every fourth Monday of September is what we call Kainang Pamilya Mahalaga Day. Kainang Pamilya Mahalaga Day. Every fourth Monday of September. You know, parang napakaganda hong paalala sa atin yan. Na sana, naniniwala pa rin tayo na mahalaga pa rin ang kumain ng sama-sama at sabay-sabay. But the question is it enough na magkakasama tayo? Magkakasabay tayo? Pero hindi naman kayo nag-uusap. Pero nakasimangot naman kayo. Ito masaklap, nag-aaway kayo sa mesa. Sana hindi lang kayo nagsabay-sabay. Sana hindi lang kayo nagsama-sama. Ano kaya ang kulang? Ano kaya ang mali doon? Sana tayo, kaya nga tayo nagdadasal bago tayo kumain. You know, the importance of praying before meals and after meals is really asking the Lord to be with us in this meal. Bless our meal. Bless this table. And bless our family.
Yun ang kahalagahan kung bakit kailangan nagdadasal muna tayo. Na sana yung ating pagsasaluhan, yung ating pagsasalo ay isang pagsasalong binuo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng first reading natin, let God prepare the table for you. Hayaan mong ihanda ng Diyos ang hapag na inyong pagsasaluhan. Dahil kapag ang Diyos ang naghanda ng ating hapag, ng ating pagsasaluhan, ito ay hapag ng pag-ibig, pagbibigayan ng pagpapatawad. Kaya napakahalaga kung nagdadasal bago kumain. It is not always what we have in the table, but who we are and what we are during meals. It's not always having something in the table, but being somebody in the table. Hindi kung ano yung laging laman ng mesa. Hindi kung laging kung ano yung pinagsasaluhan. Hindi lang laging kung ano yung kinakain ng pamilya, kundi kung ano ang ating ugali sa hapag. Kaya bata pa lamang tinuturuan nyo sila, huwag itaas ang paa, huwag dumaldal, huwag magkakalat ng kanin sa palibot ng pinggan, huwag mag-uusap. Marami tayong sanang hindi nakakalimutan. We do not just eat, we share. And that will only happen, again, if we always allow God to prepare the table for us, for the family. Kaya nga sabi ng ating second reading ngayon, kaya bawas-bawasan nyo na yung hindi tamang ugali. Iayusin na natin ang masama nating ginagawa sa isa't isa. Hindi lang yan sa mesa. At sana hindi lang sa mga taong nasa mesa. Sana naaalala rin natin yung mga taong ni mesa wala sila. Hindi lang walang laman ang mesa. Wala talaga silang mesa. Let us remember the poorest of the poor, the hungry, the abandoned. Sana pagtapos natin kumain, maalala natin na bigyan tayo ng lakas ng Diyos, hindi lang para makapagtrabaho ulit tayo, makipagkompetensya ulit tayo, kundi para isang araw, makaya rin natin magbigay sa iba. And what is the best meal that we can give is, of course, the bread of life. Jesus. Sabi nga, we cannot give what we do not have. We can never give care, compassion, love to others if we do not have that in our life. Kung wala sa atin si Jesus, anong maibibigay natin sa iba? Kaya nga ito ang ating dasal, na sana araw-araw ito ang ating hangarin, higit sa anuman. Let us always desire for the bread of life. Let us always desire for Jesus. Hindi man tayo makapagsimba araw-araw, yun lamang maalala natin ng Panginoon, yun lamang hangarin natin ng Panginoon, malaking bagay na yun. Sapagkat tandaan natin ang sabi ni Kristo, bago mo pahingin, alam ko na, anong iniisip ninyo? Naalala ho ninyo, ilang beses, nagbubulong-bulungan lang sila, iniisip lang nila, anong sabi ng Panginoon? Bakit ganyan kayo mag-isip? Bakit yan ang pinagbubulong-bulungan ninyo? We can never hide from God. We cannot hide anything from God. God knows everything. Kaya nga, yun lang maalala mo ang Panginoon at yun lang maalala mo na tumulong din sa iba, isang puntos na yon o isang punto na yon na sana ito ang hangarin natin every day. Nabawasan natin ang maling pag-iisip sa iba. Bawasan natin ang maling ginagawa sa iba. Naalala ko nung kami seminarista, doon kami na-assign sa Pasay. Meron doon isang depressed area during that time. Isang buwan kami titira doon. Kami ang gagastos ng pagkain, kuryente, tubig, nang upahan kami. Sa tapat ng aming inuupahan magkakaklase, kasi ano po yun, tawag doon ay urban exposure.
to see the life in the city, hindi lang sa probinsya. Ngayon, napansin ko ho, pag sumisilip ako sa bintana namin, ang daming tao dun sa tindahan, mga nakatambay, yung bang mga naka-half naked na tambay, no? Ang laki-laki ng tiyan, no? At minsan nakikipagkwentuhan kami, lalabas kami. Tapos sabi nung lalaki sa akin, alam mo brother, ang hirap talaga ng buhay ngayon, ano? Ang hirap makahanap ng trabaho. Sabi ko, ay oo, lalo na pag maghapon ka nandito, mahirap talaga makahanap ng trabaho. Alam nyo, hindi man mawala, mababawasan ang gutom kung mababawasan din ang mga tamad. Mababawasan ang gutom kung mababawasan din ang mayabang. You do not know everything and you are not everything. Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, huwag mo nang asahan. As we continue this celebration, every day, hanggat nabubuhay pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Huwag mong isiping ikaw na ang pinakakawawa. Ikaw na ang walang-wala. Maraming tao ang lumalaban araw-araw para mabuhay. Siguraduhin lang natin, lalaban tayo ng patas. Lalaban tayo ng tama. Let the Lord prepare the table for your family. It is not always what we have, but who we are during meals. Amen.